Mga kabayan, nagkainitan sina Senate President Tito Soto at Senator Rodante Marcoleta hinggil sa paglipat ng dating Department of Public Works and Highways o DPWH's Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa Philippine National Police Custodial Center. Giit ni Senator Rodante Marcoleta, dapat ay ibinalik siya sa Senado dahil mayroon pa siyang standing contempt order. Samantala, sinabi ni Soto na siya mismo ang nagdesisyon sa paglilipat dahil ito raw ang hiling ni Speaker Martin Romualdez at ni Bryce Hernandez, bagay na inalmahan ng mga senador at dito na nagwala itong si Senator Bato de la Rosa. Sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Rinaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Paliwanag ni SP Tito Soto, nasa legal custodiya pa rin daw naman ng Senado itong si Hernandez. Pero ang problema, sa halip na ibalik sa Senado, matapos hiramin ng Kamara dahil sa kanilang ginawang pagdinig, hindi na ito ibinalik. Sa halip ay idiniretso nila sa kustodiya ng PNP at dito na nagalit ang iba pang senadora. Paliwanag ni SP Tito Soto, nasa legal custodiya pa rin daw naman ng Senado itong si Hernandez. Pero ang problema, sa halip na ibalik sa Senado, matapos hiramin ng Kamara dahil sa kanilang ginawang pagdinig, hindi na ito ibinalik. Sa halip ay idiniretso nila sa kustodiya ng PNP at dito na nagalit ang iba pang senador. So what I did was I asked the speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant-at-Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na walang bisa ang ginawa nila kay Hernandez at hindi ito ginagalang ng Senate President mismo. Sa halip ay mas naniniwala pa siya kay Speaker Martin Romualdez. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi and po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Naglabas din ng pahayag si Senator Alan Petri Cayetano at kinundinan niya ang naging desisyon ni Senate President Tito Soto. Aniya, malaking insulto sa Senado kung magiging sunod-sunuran lang sila sa Kamara, gayong independent ang Senate at hindi ito dapat nagpapa-impluensya lalo na sa Kamara. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Nang una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. We were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Papayag, is that the new rule now? Na PNP custodial na or makikiusap tayo pabalik sa House? Sa huli, nanindigan si Marcoleta na dapat ibalik sa Senado immediately ang state witness na si Bryce Hernandez. Ayon sa senador, hindi siya sang-ayon sa katwiran na nanganganib ang buhay ni Hernandez sa Senado. Dahil kung ganito lang din ang ikakatwiran ng Kamara at iba pang state witness, lalabas na wala na magtitiwala sa Senado, bagay na hindi ito dapat magtanim sa isip ng bawat Pilipino at ng iba pang mga susunod na testigo. That he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe.
I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Dahil sa nangyayaring kudeta at gulo sa Senado, komento at reaksyon ng netizen at ilang grupo, maliwanag na nagkakaroon ng kutsabahan o kampihan ang pinuno ng Kamara na si Martin Romualdez at pinuno ng Senado na si Tito Sotto, at lumalabas na may itinatago talaga sila na mga mastermind at sangkot sa maanumalyang isyu ng flood control project sa bansa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. September, hindi na ako yung ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako ikaw na kinusulta ka ba, yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko na ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung kasama yung hindi na yung contempt ang pinabugat ng impact dito kasi gusto natin dito. Ngayon, hinirap siya, umayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, so immediately after the hearing, September 8 yung ano, September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Ibalik yung ito in the Senate, hindi sa PNP. Oo nga, pero kinusulta nga, alam mo, ikaw na nga nun bro, kinusulta nga, chairman. Yun na yung words ng wala. Ang kinusulta kasi yung speaker. Walang kinusulta ko. Ako, walang kinusulta. Nag-request nga si speaker. Kasi nag-request si speaker. O, di ako nag-desisyon. Tapos naman nasa konsulta yung sinasabi ko, sinukonsulta ko. Hindi kailangan nga eh. Ay, hindi ko bawal ito. Hindi ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, yat yun ang condition yung pinigil. But that was the condition that was in Senate. Kaya nga, pero kung ibinabalik na focus on ito ang context nito, ladies and gentlemen, si Bryce na-contempt. Na-contempt po si Bryce sa Senado. Okay? Pinayagan lang ng Senado umatin sa Kamara. Etong Kamara, parang ayaw nang ibalik sa Senado. Anong tawag nyo dyan? Bastos talaga itong Kamara. Naku, patay tayo dyan. Nako. Fernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Crame. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms
to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he's still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think Bakit ka susunod sa speaker? Gago! Bakit? Equal branch lang kayo ah. Why do you have to hid with the... Ladies and gentlemen malinaw po. Si speaker ang nagmamaniubra. Kasi tinatanong ni Jinggoy, bakit doon sa PNP Custodial if totoo yung sinasabi ni Senate President Soto na under pa rin niya ng Senado? O edi sana, ibalik nyo sa Senado. Ang sabi ni Soto, hindi, we have to heed with the request of the Speaker. Bakit? Anong meron? Utu-utu ka na ba ngayon? Nasunod-sunuran ka na lang ba ngayon sa Speaker? Senate President ka eh. Equal branch kayo eh. Bakit ka sunod-sunuran sa Speaker? Ang labo naman yan, Mr. Soto. I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya'y magde-decide. So for example, siya'y incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Grabe, no? Soto, wala ka pala eh. Sorry pero manindigan ka naman para sa institusyon ninyo. Huwag mong hayaan na nagdidesisyon si Speaker. Dalhin nyo dyan. Ilagay nyo dyan sa loob si Bryce. Sila yun ang hiram eh. Yun ang sinasabi ni Senator Cayetano eh. Nang una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, muntik kaming maghablutan if Senator Lacson remembers with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Diba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. Wala pala kayo eh. Tuta pala kayo ng ano eh. Senate President, tuta pala kayo ni Romualdez eh. Magsara na lang kayo. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. Pinahiram nyo eh. Dapat ibalik sa inyo. Common sense naman yun. Soto,
And perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators, kaya pinipilit natin dito. The problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-influensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had a speech na ang problema ko DPWH. And never tinago ni ni President Duterte. Nandun yun po nasa Facebook. Ang linaw, ano? Yan ang birada. Iba talaga to si Cayetano. Oh. Yun na nga eh. Tama yung sinasabi niya. Anong point niya dito? Kung sangkot si Villanueva sa flood control project, noon pa lang, panahon pa ni Duterte, sabi nga ni Cayetano, nagsasalita na siya, may mga expose na siya about flood control project. Oh, pinangalanan niya pa yung contractor, 'di ba? Pinapangalanan niya pa yung ibang mga contractor sa mga anomalyang project aside from the ghost control project of flood control, 'di ba? Ibig sabihin, kung ako may tinatago, iiwasan ko yung issue na yan. Iiwasan ko yung usapin na yan. Bakit? Mauungkat. Hindi niya iniiwasan. Noon pa lang, maingay na yan si Villanueva patungkol sa nangyayari sa Bulacan, yung baha sa Bulacan. Kung involved siya, ladies and gentlemen, bakit niya mag-iingay? Noon pa lang, hindi pa ho ito issue sa nationwide. Noon pa lang. Bakit? Oh. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan na ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Yan! Grabe! Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Suntukan lang. Hindi, alam mo kung bakit may nitulo nito? Tama eh. Ginawa nila na nga dati yun eh. Diba? Ayan na nga kay Grijaldo. Pinayagan niya lumipat sa kabila para tas kinulong. Diba? Ngayon, eto na naman kayo. Uto-uto. Wala kang kwenta, Soto. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Nako. Ginawa nila kay Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila.
We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President. Yes, Senator Marcoleta.